Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroon ng breed ng aso na kayang magpabagsak ng isang polar bear? Kaya mula sa Alaskan Malamute na kinatatakutan dahil sa kanyang sukat hanggang sa Tibetan Mastiff na aakalain mong isa na ngang leon, ay pag-usapan natin ang 10 mga aso na kayang pumatay ng polar bear. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Alaskan Malamute. Ang mga Alaskan Malamute ay talaga namang mga lahi o breed ng aso na kilala dahil sa kanilang angking laki at katalinuhan. At hindi na nga rin nakapagtataka kung bakit ilan sila sa mga aso na kayang harapin kahit pa ang isang mapanganib na polar bear. Naninirahan kasi sila sa parehang teritoryo ng mga ito. Ang mga lahi rin ng aso na ito, para sa mga taong hindi nakakaalam, ay talaga namang binuo o binreed para mag-hunt o mangaso ng mas malalaki pang mga hayop. At oo, maging mga polar bears ay tinitraining din sila para ito ay kalabanin. Kaya panoorin mo na lang kung gaano katapang ang Alaskan Malamute na ito na harapin ang isang mapanganib na polar bear, na nagpapakita lamang kung gaano talaga katatapang ang ganitong mga hayop. Dahil hindi naman talaga may tatanggi na hindi lahat ng mga aso ay kayang gawin ito, nalapitan ang isang mapanganib at dambuhalang polar bear. Ngunit nanatili ang tatag ng Malamute na ito, na tila ba ay kahit anong mangyari ay hindi siya aatras. At sa kabutihang palad naman ay hindi rin nakikita ng polar bear sa video ang aso bilang kanyang hapunan. Number 9, German Shepherd. Saan ka pa nga ba nakakita ng isang aso na talaga namang matapang na pinoprotekta ng kanyang sarili mula sa isang mapanganib na leopard? Hindi na nga rin nakapagtataka kung makikita mong isa pala itong German Shepherd, dahil ang ganitong uri ng mga hayop ay talaga namang mabisa na pangprotekta sa ating mga tahanan, kung saan dahil sa kanilang pagkalinga at pagmamahal sa kanilang mga amo ay kayang-kaya nilang harapin ang kahit na ano pang banta na kanilang makaharap, basta maprotektahan lamang nila ang kanilang pamilya. At sa usapan namang pagprotekta ng pamilya ay makikita naman natin ang German Shepherd na ito na walang takot na inaatake ang isang ahas mula sa guardian ng kanilang bahay sa pamamagitan ng kanyang talaga namang napakabigat at lakas na bite force na umaabot ng 238 PSI. At sa kabila ng napakalaking tsansa na makagat siya ng pambihira at delikadong ahas, ay nakakagulat din na nakakayanan niya itong iwasan sa pamamagitan ng kanyang pagiging maliksi. At sa isang pagkakataon pa nga ay makikita naman ng German Shepherd na nagkakaroon ng matinding alitan sa isa namang mapanganib pang coyote. Number 8, Rottweilers. Ang mga Rottweilers ay mga uri ng aso na kilala dahil sa kanilang lakas at umaabot ang kanilang sukat ng 27 inches at tumitimbang nasa 50 kilo. At sa kabila nga ng kanilang natural na katangian na mapagmahal at mapaglaro, ay maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na nagtataglay sila ng napakapambihirang lakas na dahil na rin sa kanilang genetic na kayang-kayang humuli at pumatay ng mga ligaw na hayop katulad na lamang ng mga oso at maging ng leon. Original kasing binreed ang mga aso na ito para sa pagpapastol at maging sa pagkatay ng mga hayop. Kaya naman tinuturing talagang versatile ng mga breeders at mga nag-aalaga ng aso ang ganitong uri ng hayop. Dahil noong unang mga panahon ay napakalakas nila at talaga namang maaasahan na para nga silang kalabaw na nagbubuhat ng kariton na napupuno ng mga karne ng mga hayop. At syempre nagagamit rin sila sa mga search and rescue operations katulad na lamang noong 9/11 attacks na kung saan isa sila sa mga asong pinakaunang rumisponde sa nasabing insidente. Dahil na rin sa taglay nilang bilis at agility ay talaga namang hindi na dapat pagdebatihan ng mga Rottweilers ay maituturing na mahirap na kalaban para sa mga ligaw na hayop katulad na lamang ng mga ahas, at kayang-kaya nila itong talunin sa isang iglap lamang. Number 7, Great Dane. Ang mga Great Dane ay original na binreed o pinalaki para mangaso o maghunting ng mga baboy ramo. Kaya naman ang mga Great Dane sa kasalukuyan ay meron pa ring maituturing na hunting instinct
sa kabila ng kanilang palakaibigan na pag-uugali. At sa video nga na ito ay pinapakita ng isang Great Dane ang kanyang mga skill sa pangangaso ng isang baboy ramo na nakuha niya pa sa kanyang mga ninuno. Kaya naman kung titignan mo mula sa malayuan ng mga Great Dane ay hindi na talaga may itatanggi na pwede mo na talaga silang katakutan dahil sa tangkad ng kanilang katawan. Meron din silang malakas at agresibong pag-uugali na kahit ilang baboy ramo pa ang kanilang makaharap ay kayang-kaya nila itong patumbahin. Ngunit dahil pababa na ng pababa ang mga taong gustong mangaso ng mga baboy ramo at hindi na rin ito ganoon kapopular kesa noong una, ay napagdesisyonan ng mga breeders na hindi na lamang i-market ang mga Great Dane bilang agresibo at hunter ng mga aso, kundi ay pinapakilala na nila ang mga ito bilang kalmado at maaamong mga higante, katulad ng nalalaman natin ngayon. Ngunit huwag kang magpalinlang dahil sa kabila na ganito na sila kilala ng mga tao, ay nananatili pa rin ang kanilang pagiging overprotective sa kanilang mga amo. Kaya naman kung naghahanap ka ng aso na gusto mong pumoprotekta sa iyo sa kahit na anumang oras, ay siguradong dapat mo nang isama sa listahan ang mga Great Dane. Number 6. Bully Kuta. Sigurado akong katulad ko ay ngayon mo lang din narinig ang lahi ng aso na ito. Ang Bully Kuta o kilala rin sa tawag na Pakistani Bully ay isang malakas at muscular dog breed na nakuha nga ang nickname nito na Beast from the East dahil binreed ang aso na ito para sa pakikipaglaban at pangangaso. No match nga ang mga wild animal sa kanila, kung sukat at katapangan lang naman ang pag-uusapan. Katulad din ng mga Great Dane ay kinatatakutan din ang lahi ng mga aso na ito ng mga baboy ramo. Sumikat naman ang mga Bully Kuta dahil sa kanilang malakas na mga panga at masakit na pagkagat na kayang-kaya nga nilang dumurog ng kahit na anong buto o laman ng kanilang mga biktima. Ngunit hindi naman laging positibo ang makikita sa asong ito dahil wala silang maituturing na predatory instinct. Kaya ang gagawin lamang nila ay kakagatin at hindi papakawalan ang kanilang mga biktima hanggang sa dumating na nga ang kanilang mga amo. Ang isa nga sa mga sikat na istorya tungkol sa mga Bully Kuta ay noong kasagsagan na dumami ang mga unggoy sa kanilang teritoryo. Ngunit hindi nagpatinag ang mga Bully Kuta ay inubos at pinatay nila ang patuloy na dumadami na populasyon ng mga unggoy sa kanilang lugar na nagpapakita lamang ng taglay nilang lakas at pagiging teritorial. Number 5. Kangal. Ngayon ay kilalanin naman natin ang mga Kangal na kilala at pinagmamalaki nga ng mga taong nagmamay-ari ng mga farm para protektahan ang kanilang mga alaga. Sa katunayan yan ay ilang taon sinubukang i-breed ang lahi ng aso na ito para protektahan ng mga tupa, kambing at maging mga manok mula sa pag-atake ng mga wild animals katulad na lamang ng mga oso at maging mga asong lobo. Ang sukat ng mga Kangal at ang kanilang pag-uugali ay nagdudulot para maging isa silang matapat na mga bodyguards ng kanilang mga amo, pamilya at maging ng mga hayop na kanilang pinoprotektahan. Katulad na lamang sa makikita sa video na ito kung saan may grupo ng mga asong lobo ang nalaman kung gaano kahirap na subukin ang ganitong uri ng mga aso dahil ginawa ng mga Kangal na ito ang lahat ng kanilang makakaya. Nang minsan ay may makapasok na isang asong lobo sa mga hayop na pinoprotektahan nila hanggang sa dumating nga ang kanilang amo. Kaya naman kung sakaling maatake ka ng Kangal dahil sa nakita ka nilang banta sa kanilang mga amo, ay huwag mo na talagang asahan na mabubuhay ka pa. Number 4. Pitbull. Talaga namang isang malaking pagkakamali ang nagawa ng coyote na ito dahil inatake niya ang may-ari ng isang pitbull na nagresulta sa isang seryosong engkwentro. Ang talaga naman kasing may pagmamalaking lakas ng pitbull ay ang kanilang pagkagat na kung saan ang kanilang bite force ay umaabot sa 235 PSI. Ang ganyang kalakas na pagkagat ay talaga namang walang kapares. Ngunit, ang killer instinct ng coyote ay maituturing talagang isang panganib, lalo na kung sila ay grupo kung umatake. Pero sa engkwentrong ito ay napapakita kung gaano nga ba kabangis ang mga pitbull. Lalo na ang kanilang kasaysayan ay dati talagang ginagamit ang kanilang breed para sa dog fighting. Ngunit huwag kang mag-alala dahil sa kabila man na kinatatakutan sila ng publiko,
Ayon sa mga taong may-ari ng pitbull ay talaga namang mapagmahal, sweet at matatapat silang mga aso na gagawin ng lahat para lamang maprotektahan ang kanilang mga amo. Number 3, Cane Corso. Nang lapitan ng mga asong lobo na ito, ang iniisip nila na madaling hapunan lamang nila ay talaga namang minaliit nila ang kakayanan ng mga Cane Corso dahil hindi nila alam na maaaring hindi nila kayanin ang bagsik ng mga aso na ito. Ang mga Cane Corso kasi ay isang Italian Mastiff breed na original na binreed para maging guardian dog at maging mangangaso na rin. Kaya naman noong mga panahon na binreed ito ng mga tao ay talaga namang napakalaking halaga ang kinikailangan para lamang mabili ang ganitong uri ng aso. Kilala din kasi ang mga Cane Corso sa kanilang macho na katawan at malaking ulo na kung saan ay naipapakita ng mga Cane Corso ang kanilang natural na hunting instinct. Kaya kasi nilang tumakbo sa bilis na 32 miles per hour at talaga namang merong may tuturing na pamatay na bite force na umaabot sa 700 PSI. Kaya naman napakadali lamang para sa kanila na pabagsakin ang kahit na sinong mga wild animal na kanilang nakakasalamuha. Ayon pa kasi sa kasaysayan, ang mga matapat at protective na aso na ito ay makikitang nakikipaglaban sa mga leon noong unang panahon sa bansang Roma. Kaya naman sanay na sanay talaga sila kapag sila ang sentro ng atensyon. Number 2, Doberman. Ang mga Doberman ay merong hugis ng ulo na tila ba isang kalso na nagdadagdag lamang sa kanilang nakakatakot na itsura. Kaya naman kahit na sinong mga magnanakaw ang sumubok na pasukin ang mga bahay ng mga taong nag-aalaga ng Doberman ay siguradong matatakot. At hindi nga rin exempted dyan kahit ang mga itinuturing na wild animals. Sa kabila kasi ng kanilang reputasyon sa pagiging 5 sa pinakamatalinong dog breed sa buong mundo, ay medyo kalmado naman ang mga Doberman at mapagmahal sa kanilang mga amo. Pero ang isa na siguro sa nakamamanghang katotohanan sa mga Doberman ay binilid sila noong unang panahon para maging guard dog ng isang tax collector na nagngangalang Carl Friedrich Lewis Doberman. At simula nga ng matagumpay na pagkakabreed sa kanila ay kayang umabot ng kanilang bilis ng 32 miles per hour. At ngayon ay kilala na natin sila bilang kasakasamahan ng mga magigiting na pulis at military. At kapag nakita mo nang tumayo ang kanilang mga tenga at lumabas ang kanilang matatalim na mga ngipin, ay yun na ang mga panahon na dapat ay umalis ka na dahil handa na silang gawin ng kahit na ano para protektahan lamang ang kanilang mahal sa buhay. Number 1, Tibetan Mastiff. At ang unang aso sa ating listahan na pinakakinatatakutan ng lahat ay ang mga Tibetan Mastiff na kilala bilang lion dog dahil sa kanilang sukat at maging sa kanilang mga balahibo. Ang malago kasi ng balahibo ay nagtatago ng kanilang malaki at machong pangangatawan na kung saan ay umaabot ang tangkad nila sa 66 na sentimetro. Kaya naman hindi may tatanggi na kayang-kayang lagpasan ng mga aso na ito ang sukat ng isang asong lobo, na kung saan ay makikita nga natin sa video na ito na mas may kumpiyansa pa sila sa mga mababangis na asong lobo. Pero alam mo ba na original silang binread sa Himalayas para proteksyonan ang bahay ng kanilang mga amo at inaalaga ang mga hayop. At syempre, ang nakakatakot na aso na ito na pwede mo ngang pagkamala na isang leon ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na aso sa buong mundo, na kung saan meron silang bite force na umaabot sa 560 PSI. Mas malakas pa yan sa pinagsamang pitbulls at German shepherds. Kahit na pwede pa rin naman nating ituring na mas nakamamatay ang mga asong lobo, ngunit ang Tibetan Mastiff naman ay mas walang kinatatakutan at handang mamatay kung kinikailangan. Kahit na anong makalaban niya ay hindi niya aatrasan, maging leon, asong lobo o isa man niyang polar bear. Kaya naman maituturing na mas okay na lamang mag-alaga ka ng Tibetan Mastiff kung gusto mo ng proteksyon kaysa kumuha ka pa ng bodyguard na may malaking sahod. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga aso na ito ang gusto mong alagaan? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.